Mainit pong usapin ito yung paglusot sa Kamara o sa komite sa Kamara ng panukalang ibaba sa Siyam ang edad ng mga pwedeng papanagutin sa batas. Pero tutol dito ilang senador at ilang grupo. Attorney Gabby, pakipaliwanag nga sa mga kapuso natin, ano ba mangyayari kapag nais sa batas itong panukalang ito? Well, theoretically, hindi na magiging exempt ang batang 9 years old pataas. Kasi ngayon, sa Juvenile Justice and Welfare Act, 15 pataas. Ay, 15 pababa, walang liabilidad, no? Yes. Walang jail time, kumbaga. So, sa consequences ng kanyang nagawa, theoretically, pwede na siyang damputin ng polis. Titingnan kung may discernment ang bata, ibig sabihin, alam ba niya ang kanyang ginagawa? Alam ba niya ang tama o mali? Kung oo daw ang kasagutan, hindi naman daw ilalagay sa mga kulungan ng matatanda, pero maaaring ilagay sa mga tinatawag na bahay pag-asa. Magkakaroon ng intervention program. So, ang problema lang, pag nakipag-away ang isang bata na 9 years old, 10 years old, sa playground at natulak ang kanyang kalaro at nabagok ang ulo ng kalaro, may pananagutan na ba siya? Whether, kung intentional, naku, or ito ba ay, kung hindi naman sinasadya, reckless imprudence resulting in homicide or serious physical injuries agad. Pag naihi ang bata at ginawa to sa labas ng bahay, sa harap ng kapitbahay, malicious mischief agad. Kasi parang these are things that a child could still do, di ba? Nang walang malicious intent. Nagnakaw diba? ng bayabas sa puno ng kapitbahay. Diba? Pag kinuha yung laruan o yung manika ng kaklase dahil inggit na inggit siya kasi wala siyang magandang laruan, theft ka agad. Diba? Yan ang katanungan ng marami. Right. Hindi ba dapat may palugit dahil siya ay bata pa lamang? Ayon sa isang interview, ang isang batang 9 na taong gulang nagagawa ng mga serious crimes katulad ng parricide, murder, infanticide, kidnapping at serious illegal detention, baka magkaroon ng robbery with homicide, or baka nagnakaw ng kotse, di natin alam. Itong mga karumal-dumal na mga krimen na to, or magkaroon ng drug-related na kaso, baka daw magkaroon ng intervention nga at ilalagay sa mandatorily placed, actually, in a special facility ng mga youth care facilities o ang tinatawag na bahay pag-asa, isang intensive juvenile intervention at support center. At 9 years old. Okay. Ikaw meron kang 10 years old, di ba? Kwento mo nga, pag nakatulog, kinakarga mo pa, di ba? So, paano lang itong mga batang to ilalagay mo? Kahit nasabihin mo isang facility, parang mahirap isipin, di ba? So, unang-una, actually, kailangan natin isipin, bakit naman kasi sila kailangan magsagawa pa ng bagong batas, no? Sa ilalim ng kasalukuyang batas na required na magpatayo ng mga bahay pag-asa across the Philippines, sa mga probinsya at urbanized cities. Siguro mga 114 silang lahat. Sa ngayon, ay 55 pa lamang ang naitatayo mula 2006. Less than half. Less than half. So sobra na sa isang dekada na lumipas, wala pa rin nangyayari, hindi pa napapatayo ang mga bahay pag-asa na to. Sana, pinatupad na lang nila ang dating batas kaysa gagawa ng bagong batas na hindi pa naman nila effectively na-implement ang dati. At kung naipatupad ang batas ng walang mga bahay pag-asa, itong bagong batas, saan mo ilalagay ngayon ang mga juvenile offender? Sa mga city Once jail. it becomes effective. Alam naman natin, miski na ngayon sa mga matatanda, theoretically, hindi dapat lalagpas ng ilang tao per so many square meters. Right. Pero, di ba, hindi na nga, nakatayo nga sila, nagra-rounds, nagtitake sila ng turns kung sinong hihiga. Nasa 1,000% ang overcapacity sa mga jails natin. On some worst case scenarios. Yan, diba? Bakit napaka-optimistic nila na ngayon talagang magkakaroon ng mga bahay pag-asa? Parang nawawala na nga ng pag-asa mga tao. So saan nila nalagay? Sa mga substandard facilities na kulang sa mga social worker. These are children. They need social workers. Kailangan ng doktor. Kulang sa bantay. Baka maging biktima lamang ng negligence, pagpapabaya, sexual or physical abuse, di ba? How will we secure their safety? Ang pagkain ng maayos, ang pag-aaral, di ba? Assuming na magkakaroon nga ng mga to, hindi ba dapat ang mga to? Kasi in the normal course of things, children are entitled to yung pag-aruga ng pamilya. Imbis na sama-sama sila sa ibang mga bata na nawala na sa landas. So may dahilan noong 2006 kung bakit naipasa yung Juvenile Justice Welfare Act na yan, na tinaas naman talaga
from 9 years old ang age for criminal responsibility. Dati naman kasi talaga 9 years old. Tapos tinaas to 15, ngayon ibabalik sa 9. Right. So kung libo-libo nga daw ang mga bata na nailagay din sa mga jail na pang-adult sa kakulangan ng space. Kasi ito yung nangyari. Before 2006, yun yung mga comment nila. Yung mga bata since 9 years old, ang age of criminal responsibility, kahit na sinabing hindi ilalagay ng kasama sa matatanda, na ilalagay din dahil nga kakulangan ng facility. So ang turing sa kanila ay parang mga criminal din. At ang conditions nga daw sa subhuman, katulad na lang ngayon, diba? Hindi talaga pang tao. At laganap talaga noon ang physical at sexual abuse at marami din pagkakataon na hindi naman pala dapat nailagay in the first place sa detention ng mga bata na to, pero dahil nga sa kulang sa training ng mga tao, ang pinakamadali kasi, ilagay na lang sa kulungan. Maliban doon sa pagpapaba ng age mismo, ano ba yung pagkakaiba ng o bago dito sa pinalitang batas? Well, ito nga, no, ang dito kasi sa bagong batas, aside from lowering the age back to 9 years old, sinasabi nila na although hindi naman daw ilalagay kaagad sa panukalang batas, hindi naman daw kaagad ilalagay sa criminal facility. Sa bahay pag-asa nga, at ganun nga, titingnan kung yung bata may discernment o hindi. Mukhang ito ang keywords ngayon, no? Discernment. Discernment. Ano ba yung discernment? Simple lang po, nalalaman ba niya kung tama o mali ang ginawa niya at kung ano yung consequences. So, nagkaroon na nga, actually, parang ganun din ang mangyayari. Bumaba lang talaga ang age of exemption. Pero ganun din, kung between 9 and 12, kung alam niya ang ginagawa niya. Dati kasi, sa dating batas, between 12 to 15. Yes. Although there's an age of exemption of 15, kung 12 to 15 at seryoso ang krimen na nagawa at may discernment, ilalagay sa intervention, sa bahay pag-asa. Pero ngayon, imbis na 12 to 15, 9 to 12. Diba? 9 to 12 at kung may discernment ang bata, ay ilalagay siya sa bahay pag-asa para mabigyan ng intervention. Yes. Okay? So, kung mabigat ang sentensya, pero ito na nga, diba? Ang sinasabi nila, kukunin natin ang TESDA, bibigyan sila ng skills training. Kailangan kasi alam natin na theoretically it looks good on paper. Yes. Pero ang experience po natin, hindi naman ganun ang nangyayari, di ba? So, kailangan nating tingnan kung sana nga, pinaigting na lang ang implementation ng batas sa ngayon. Right. Child rights. May epekto ba ito sa child rights, attorney? Di violation ng child rights. Pangunahin na siguro dito, di ba? Ano ba yung mga karapatang pambata? Karapatan ng isang bata na sapat na antas ng pamumuhay, to health, to education. Ang karapatan na maging free from abuse at neglect. Ang karapatan na magkaroon ng masaya, na maging masaya sa piling ng pamilya. Kasama na dyan ang karapatan na dapat ay maging age-appropriate ang mga kriminal na batas sa edad, kapasidad at development ng bata. Internationally, at hindi naman to kuro-kuro na mga magulang lang natin. No? Internationally, sinabi na po ng UN Committee on the Rights of the Child na ang edad na siyam na gulang ay hindi pa nararapat na edad for criminal responsibility. Hindi pa sapat na nahuhubog ang mental, emotional at intellectual growth na isang bata. The absolute minimum age internationally that is acceptable ay 12. 12 years old. Diba? Right. Ang sinasabi nila, ito daw ay makakapigil sa mga sindikato dahil hindi na nila magagamit na courier ang mga bata kasi mahuhuli na ang mga to. Hindi ba dapat ang mga sindikato ang hulihin nila at hindi ang mga bata? Diba? Children are not criminals. Malinaw. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din.